Good morning, January 6, 7 o'clock o 7, almost 7:30 na pala. Ngayon ay wala tayong pasok sa Deer Lodge. At ngayon ay home care naman ang ating trabaho, yung nagbabaybay. At ang unang ating client dito sa may Edmonton Street. At by the way, ang weather nga pala ngayon ay -9, feels like -12. So hindi pa rin siya ganun ka. Kung ikaw ay matagal ka na sa Canada, hindi pa siya ganun talaga masasabi mong malamig na malamig kung tutusin. Pero hindi pa masyado masakit sa kamay at saka sa ilong. Pero mahangin. Yan na, papunta na tayo sa ating unang kliyente. Kaya samahan nyo ako. Ito ay bibisa lang natin. So pupunta ka sa mga bahay-bahay, minsan kailangan nila uminom ng gamot, ganun. At yun, kalabas na tayo. Saglit lang, naglagay lang tayo ng medyas, tapos na. Nakakatuwa yung matanda. Napatawa ko siya, tawa ng tawa. Ay, sana na picture na video na to. Kasi pagpatawa na naman tayo ng tao. Tuwa yung matanda. Yeah, punta naman tayo susunod. Check natin ang susunod nating So okay, so susunod natin ay yun. Doon tayo sa sa may Ellis. Kaya samahan nyo, punta tayo sa Ellis. So yun, nagpark tayo dun. Anda ron, ang layo. Ito yung building na pupuntahan natin. Kasi bawal pa siyang magpark sa unahan. Sabi kasi 7 to 9. Gawa na medyo busy hours pa. Kaya hindi tayo pwedeng magpark dun. Kaya hindi tayo magpark muna sa sides, sa loob. Medyo malayo yung lakarin. Buti na hindi ganun kalamigan. Kaya okay na maglakad. So, Ellis yun baso. Ayan, hindi tayo pupunta. Tatlo ang pupuntahan natin ditong residente. Bigyan natin ng gamot. Ay, lininisan. Tapos normally hindi na nagpapalinis Bigyan lang ng gamot, okay na. Ayaw na nila. Kasi mga pagkagantong taglamig kasi, ayaw nila maligo. Kaya gano'n. Kaya tawagan muna natin. Home care! So tapos na, kapag bigay ng gamot, tapos na, wala pang 5 minuto. Yun na, tapos meron pa tayo isa pupuntahan. Nandito lang din. Kaya tingnan natin kung anong build o anong room. So yun, tapos na tayo dito sa building na to. Yung isa nakausap kong matanda, 81 years old. Alam mo, nakakaawa kung titignan mo maraming ganito dito sa Canada. Mga nakakausap ko. Wala silang pamilya, alam mo yun. Sabi nga niya, siya na lang daw yung bukod tanging buhay sa kamag-anak niya. Puro lahat patay na, puro namatay sa sakit. At sabi ko, biniro ko pa nga, sabi ko, what's the secret, mama, what's the secret? Sabi ko, biniro ko pa nga na ang secret ba ay pagkakaroon ng walang asawa. Sabi niya, no, sabi niya gano'n. I actually left because he's gonna kill me. Oh, there you go. Sabi ko, nakasurvive ka pala dahil tapos biglang nagkakwentuhan kami. Ang tagal na nagkakwentuhan, halos 20 minutes ako nandun. At
Yun, nahawa ko kasi talagang, as in talagang ultimo yung, kasi nurse daw siya dati. At yung dalawang close friend daw niya at yung kanyang kapatid na huling hinigal pa ako. At yung kapatid niya halos sabay-sabay namatay na short period of time. Talagang para bang bumagsak daw ang ano niya, ang loob na talagang na-depress daw siya talaga. Kasi wala na natira, kala siya na lang eh. Wala na. Tapos yung mga anak niya, dalawa, nasa East Coast daw na hindi na siya kilala. Kumbaga kasi nga simula nung umalis siya at sa asawa niya, nagalit na raw yung mga anak niya sa kanya at hindi na siya hinanap. Pero kasi palaki raw kasi yung asawa niya at talagang very violent at talagang papatayin daw siya. Kaya pinili niya. Tapos hindi nga raw siya ako nag-smoke, di raw siya nagdi-drinks, nainom. Kaya yun yung kanyang mga baga pinakinggan ko na pinakinggan. Kasi para bang gusto niya ng kausap eh. Tapos sabi ko, mama, if in as much as I want to stay and talk to you more, but I need to work because dahil pa pupuntahan kaya pero okay lang. Kaya nagstay pa naman ako 20 minutes nga ako halos doon nagstay kasi parang pakiramdam ko kailangan niya ng kausap talaga. At saka nurse maayos pa yung kanyang pag-iisip talagang tsaka yung mga views niya sa buhay para na nakikita mo talaga na nandun pa rin. Kumbaga, maayos pa rin talaga. Yan ang buhay dito. Marami dito talagang ganyan mga tao. Swerte nga na itong mga to eh. Alam mo, swerte ng mga tao rito sa Canada. Kasi ang gobyerno nagpo-provide ng mga shelter talaga sa mga taong kagaya nito. Kaya lang talagang may pinipili lang na iba na maging homeless. Pero kung tutusin, ito lang talaga tumira sa labas. Pero ang gobyerno talagang tutulungan ka nila. Papabibigyan ka nila ng mga bahay at ang lalaki pa nga ng mga apartments eh. Ang lalaki ng tapos ang nagagamit lang nila yung room. O kaya yung living room lang. Kasi yung iba hindi masyadong mobile. Hindi sila masyadong nakagalaw. Kaya ang swerte, kumbaga. Ang swerte ng yung mga taong kagaya nila na talagang medyo less fortunate pagdating sa mga buhay. Kasi nga wala silang pamilya, no one is looking after them, kumbaga. Mga health aides lang, yung mga nurse, mga ganun. Social workers, yan, mga ganun lang. But anyway, punta tayo sa kabila. Pala, kasi medyo may konti similarity yung buhay namin kasi nga siya umalis at ngayon di na siya kilala ng mga anak niya, di ba? So sabi ko parang may konting so baga sa isip ko na parang may konting kami nito similarity. Hindi ko na rin nakikita yung mga anak ko, kumbaga. But anyway, ayoko let's be positive, let's have a good vibes today, okay? Dito naman tayo susunod. Tayo nakakuha ng parking doon, sigurado tayo nagpark na. Okay lang, okay lang maglakad ngayon. Kasi normally doon lang ako sa nagpa-park sa medyo matapat kasi nga lamig. Pero hindi siya ganun kalamig. Pero hopefully may magbukas. Good. Tapos muna natin itong ating mga gloves. So dahil hindi na ako may basura. Tignan natin to. Dinadayo lang dyan. Tapos bubuksan na nila yan dyan. Oh, bakit yun? Wala, sumagot Yun ang problema pagka wala silang maayos na contact number. Maghihintay tayo ngayon na may lumabas kasi sarado para tayo makapasok. Teka. Yun, nakapasok ako. Tinawagan ko yung isa kasi dalawa yung residente ko rito. Pero tinawagan ko yung isa. So yun na nagpapasok sa akin. Kaya taan muna natin to. So nagbigay lang ako ng medication doon.
Marami pa dapat akong gagawin. Kaya lang, biglang nagsasalita na siya about cocaine. Sabi niya, do you know that cocaine now can be ordered online? Sabi niya, naku, mukhang mapagtitripan ako ito. Kaya pinilit ko na makalis ka agad. Kaya yun, pagka gano'n, hindi na ako masyado nagtatagal. Yun, yung pinunta ko itong huli. Nako, grabe. Sobrang taba. Hindi na makakilos. Sa sobrang hindi makakilos, hindi na niya kaya maglinis ng bahay. Talagang napakadumi. Grabe. Hindi mo naman din alam kung paano sisimulan kasi walang mga gamit. Kaya hindi mo alam kung paano tutulungan din. Kaya ginawa ko na, tinapon ko na lang yung kanyang ihian. Yung ihian niya, ginamit niya yung nagaya ng gatas. Tsaka yung commode, yung parang arinola natin. Nilinis ko na lang. Pero other than that, hindi ko kaya linisin yun. Kasi walang panlinis eh. Wala siyang walis, wala siyang basura. Madayang basura lahat. Hindi mo alam kung paano kukunin. Wala siyang mga garbage bag. Kaya para bang, ayun, swerte. Ang dami rito. Sigurado, wala rin ka mag-aanak yun na nagtimitingin sa kanya. Kaya, yan ang buhay ng mga marami rito. Na darating ka talaga sa time na pagdating mo sa tapagtanda, hindi mo alam kung hindi mag-aalaga ba sa'yo. Yun, ang mahirap. Ako, hindi ko rin alam. Wala yung mga anak ko sa akin. Hindi ko alam kung alagaan ako ng mga. Hindi ko naman sila naalagaan. Wala. Kaya, yun ang naging sad reality. Pero, yung katotohanan. Ay, pero wala eh. Buti may mga healthcare aids na tumutulong sa kanila. Kahit paano. Mga simpleng bagay. Hindi man perfecto, hindi man buong natutulungan talaga sila. Pero at least, hindi talaga totally sila napapabayaan. Di ba? Pati at least yung mga simpleng pagkain, pag-prepare ng pagkain, meron nag-aasikaso sa kanya. Pati yung mga gamot. At yung mga paglilinis ng kanilang mga wiwi, pupu, yun. Meron at least yung mga ganang bagay. Ay, nika. So may na ulit, maganda 9 o'clock pa lang. May na ulit tayo, 10:30 na susunod. Kasi masyado maaga natin natapos. Kaya, uwi muna tayo, pahinga. Dumaan ako ng Walmart, bumili ako panlaba. Kaya maglalaba tayo ngayon. Ito ang unang laba for this year.